sa banal na dugo ng kayo mabigyan ng suggestion na masama. No? Wini-welcome ko po, meron daw po ditong pastor from anong lugar? Leyte? From Leyte? So welcome po sa Jesus Christ, the Great Light. No? Salamat po at nakarating po kayo sa aming lugar. Wini-welcome ko rin po yung aming minister doon sa Pote. Nandito po siya. Na next week, kasama na po niya yung kanyang mga anak at apo. Amen? I declare it in the name of Jesus. Praise the Lord. No? So kayo po ba'y handa na natanggapin ang salita ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, makinig kang mabuti, ha? Kayo, huwag kang pipikit. Ha? Alam niyo po ba kung paano kumilos si Satanas sa mga Christian? Ang unang-una niyo po palang ginagamit ay yung pagtulog sa loob ng church. No? Yun ang number 1 attack na ginagawa niya sa mga Christian. Pangalawa, binibigyan niya ng sakit. Na? Tsaka yung mga panaginip po ninyo, no? Kala nyo panaginip, totoo po yun. Kapag kayo dinadalaw ng patay, dinadalaw ng mga demonyo na yan, totoo po yun. Ganun po sila kumilos. Through dreams. Amen? So kahit sa dream, sabihin mo lang in Jesus' name. No? Lumayas ka, lalayas po yun. Amen? So yung number 1 tools po natin is the name of the Lord Jesus Christ. The blood of Jesus and the word of God. Kaya hindi po natin dapat po yan alisin sa ating mga buhay. Amen po ba? Papalakpak muna po sa Panginoon. Hallelujah! Yes, O Lord! Thank you, Jesus! So ngayon po, simulan na po natin ang ating gawain. Ang salita ng Diyos, spiritual weapon, ang ating pong title. Spiritual weapon, praise, prayer, and suffering. So bakit parang meron natang hindi kasaling isa, no? Suffering. Weapon ba yan? Yes. Alam niyo po ba ako kaya nakatayo sa inyong harapan ngayon ay dahil sa matinding suffering. At kayo rin kaya nandito, no? Mga dumanas na mga suffering. Alam niyo po ba yung mga ano bang Tagalog sa suffering? Matinding pagsubok, no? Yung mga kapighatian, yan po yung magtutulak sa inyo to pray. Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Tama po ba? Kaya yung pong suffering, no? God always turn it into good. Akala mo napakapangit ng pagsubok sa buhay, pero yan po yung magpapa-refine sa bawat isa sa atin. Yan yung magpapapino. Diyan mo makikita ang Diyos totoong kumikilos sa ating buhay. Amen? So, tingnan po natin, basahin po natin, pag-aralan ang buhay ni Josaphat. No? Sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 1, hanggang 37 po yan. Pero pinili ko lang po yung mga dapat nating pag-aralan at basahin nyo na lang po sa bahay ng buo. Amen? So, dito po, si Josaphat ay isang hari ng Panginoon sa Israel. Pero, siya po ay sinasamahan ng Diyos. So, ito po, dumating po ang panahon na nilusob po siya ng mga Moabita, Amonita, at ilang mga Meyonita, lahat ng Nita, no? Si Josaphat. Siya po ay nilusob sa buhay po natin, yung mga Amonita, Moabita na yan, mga Meyonita na yan po ay mga problema. Sabi mo, problema. No? So, nilusob, dumating. So, tingnan nyo po ang inyong mga sarili sa buhay ni Josaphat. At tingnan din natin ano ba ang ginawa ni Josaphat sa malaking problemang dumating. Amen? Ang Amonita po at saka Moabita, yung Meyonita na yan po ay malalaking bansa. Ang Israel po ay napakaliit lang. Pero, nung siya'y nilusob, meron pong ginawa si Josaphat. Ano yung ginawa niya? Verse 3. Ito po yung unang-una nating pakiramdam. Natatakot, di po ba? Nababahala. Yan po yung una nating reaksyon kapag may dumating na problema. Tama po ba? Pero sa ating pagkatakot, dapat iyon ang gamitin mong sandata na ikaw ay sumangguni, lumapit sa Diyos at manalangin.
No? Ito yung ginawa ni Jehoshaphat nung mayroong malaking problema. Kanino siya sumangguni? Hindi sa manghuhula. Amen? Hindi sa kapitbahay, hindi kay nanay, hindi kay ate, kundi sabi, sumangguni siya kay Yahweh, sa ating Diyos. Amen? Yun po yung agad niyang ginawa. No? Inutos niya na ang sabi, ang lahat ay mag-ayuno, ang lahat ng mamayan ng Judah. At ito po yung prayer ni Jehoshaphat, sa verse 6. Ang sabi rito, nanalangin siya. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, pag may malaki kang problema, gayahin mo si Jehoshaphat. Manalangin ka. Kaya sabi ng James 5:13, meron ba kayong problema? Meron ba kayong kahirapan? Ang sabi ng James 5:13, manalangin ka. Amen. Wow, merong malaking problema dumating, pero itong pag ikaw nanalangin, meron kang nilalapitan na mas malaki sa problema mo. At siya ang ating Ama sa langit. Amen. Praise the Lord, no? At ito yung kanyang panalangin. Pwede nyo po itong gayahin. Dahil yung praying, the Word of God is very effective. No? Sabi rito, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Sabi niya, kayo po ang namamakala sa lahat ng bansa. At ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa iyo. Ganito kakilala ni Diyos sapat si Yahweh. Ikaw ba kilala mo ang iyong Diyos? Sa totoo lang, hindi ka naman hihingi ng tulong sa hindi mo kakilala, di ba? Yung mga taong namumroblema na hindi lumalapit sa Diyos, hindi niya kilala ang Diyos. Wala siyang relasyon sa Diyos, kaya hindi siya humihingi ng tulong. Na ngayon, ipinakikita sa atin ni Diyos sapat na kapag merong malaking problema dumating, kahit yan ay bigla, ang dali lang namang manalangin. Amen. Lumuhod ka. No, dito ipakikita niya rito kung ano ang kanilang ginawa at kung paano kumilos ang Diyos. At ang sabi sa verse 12, sabi dito, ikaw po ang Diyos namin, parusahan niyo sila. Hindi namin kayang labanan ng ganitong karaming hukbo. Yun ang sabi niya, no? Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang po kami umaasa. Wow! So, bigay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sa Kanya tayo umasa. Na bagamat hindi mo siya nakikita, nakikita ka niya. Naririnig ka ng Diyos. Amen? At ngayon, ano yung nangyari, no? Samantala, ang sabi dito sa verse 30, samantala, lahat ng kalalakihan ng Judah, wow, ito ang susi. Kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog kay Yahweh. So, tingnan nyo yung the power nung panalangin ng kasama ang buong pamilya. Si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si apo, si anak, si bunso. Ang sabi rito, lahat po sila. Ang sabi rito, sama-samang nanalangin. At nung sila'y nanalangin, ano nangyari? Verse 14. Oh, ang Espiritu ni Yahweh ay bumaba. Glory to God. So makikita po ninyo kapag may malaking problema, kayo pong mga pamilya, sama-sama tawagin nyo, mga anak, hali kayo. Tayo'y manalangin. May kausap ba ako? Wow, hallelujah. No? Tawagin mo yung anak, o kaya kung nag-iisa ka, tawagin mo yung kapatiran kay Kristo. At akayin mo sila, halika manalangin tayo. Meron akong malaking problema. Magot naman kayo. Nandyan ba kayo? Amen? No? So, dito pinakita rito, ito po'y nakasulat. Hindi po ito isusulat ng banal na espiritu kung hindi ito gagamitin nating pattern para sa mga malalaking problema. Hallelujah! No? Yung prayer ng whole family, there is power. At doon po bumababa ang banal na espiritu. Kasi bakit? There's unity in the family. At kapag meron na pagkakaisa ang buong pamilya, lahat kayo, lalo na born again, ang banal na espiritu po bumababa. At siya po'y lumulukob, ano? Kung kanino man, meron siyang gagamiting tao. Nakatulad ni Jahaziel, no? Na anak ni Zacarias. Apo siya ni Benanias, na anak ni Jeiel. Na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levita na anak ni Asa. No? Sa kanya nangusap ang Panginoon. Bumaba. Bigla po talagang nangyayari yan na merong isang kakausapin within the family, biglang bababa ang banal na espiritu kakausapin, gagamitin yung katawan na yun. Amen.
Ang pinag-uusapan po natin ay Old Testament. Tayo po ay nasa New Testament na. And the Holy Spirit is always present with us. Tagalog. Tayo po ang katawan ng banal na Espiritu. So hindi na kailangan bumaba. Nasa iyo ang banal na Espiritu. Amen! Wow! We are more blessed dun sa Old Testament kaysa ngayon. No? Mas maganda po ang kalagayan natin ngayon dahil ang banal na Espiritu noon, kaya siya ay pumipili lang ng tao na gagamitin niya dahil ang kasalanan noon hindi pa bayad. Ito pong panahon natin, bayad na ang kasalanan. Kaya ngayon pag tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, bibigyan ka ng regalo ng Diyos Ama, ng ano? Ng banal na Espiritu na siyang titira sa iyo, lagi mong kasama, ang sabi, magpakailanman. Kaya hindi uso sa Kristiyano na kapag may problema, ngumangal-ngal. Ang sabi, no, kaya sabi, spiritual weapon is praise, prayer, and suffering. Yung suffering mo, yan ang magtutulak sa'yo para ikaw ay magpuri sa Panginoon, para ikaw ay manalangin, para bumaba ang banal na Espiritu at bigyan ka ng karunungan. Hallelujah! No? Napakabuti po ng Panginoon. Kaya dito kitang-kita ang banal na Espiritu ay bumaba after na manalangin ang buong pamilya. No? Gisingin mo yung mga tulog. Dali, katakbo. Ay! Gising! No? Inaatake po kayo ng kaaway. Kasasabi ko lang kanina na ang kaaway po, umaatake yan sa pamamagitan na ikaw ay para patulogin dito. No? Hindi po magandang tulugan itong church. You are here to get the wisdom from the Lord. Ano ang gagawin mo sa problema mo? At napakadali lang po. No? Binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. At ang sabi nito, verse 15, bigla pong nagbigay ng wisdom ang banal na Espiritu. No? Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway, dahil sa maraming problema. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Wow! Hallelujah! The battle is mine and not yours, sabi ng Panginoon. Akin yan. Bakit niya inangkin? Kasi sabi nila sa panalangin, sa iyo lang po kami umaasa, hindi po namin kaya ang maraming kaaway. Umamin sila sa kanilang kalagayan. Yun lang naman po dapat natin gawin eh. Aminin mo, huwag kang mayabang. Na kinakaya mong pilit. No? Ang kailangan mong gawin, no? Dito sa verse 17, sinabi rito, hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Verse 17, pakilagay nga sa English. Gusto ko ipakita po sa inyo sa English ito. Ang sabi rito ng Panginoon, you will not have to fight this battle. Sabi rito, take up your position. Stand firm and see the deliverance of the Lord will give you. Ibig sabihin ganito, ay ano bang posisyon ang dapat kong gawin? Alam niyo ba kung anong sinasabi rito ng Panginoon? Kung anong posisyon? Take your position. Stand firm. Anong gagawin mo? Lumuhod ka, atas mo kamay mo. Yun ang posisyon na dapat mong gawin. And stand firm, tapos habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, andyan ang maraming kaaway, lumulusob, andyan ang maraming problema. But once you pray, ang sabi rito, ako makikipaglaban para sa iyo, huwag kang matakot at huwag ka rin ma-discourage. Sabi niya, di ba? Tomorrow. Sabi mo, tomorrow. No? Sabi niya, ipagtatanggol ka niya. Kaya bukas, harapin mo ang problema mo dahil sasamahan kita. Sino ang sasamahan ng Diyos? Yung marunong magpuri in the midst of great oppression na problem. Yung merong matinding problema, nasa Diyos nagtiwala. Yun ang sasamahan ng Diyos. Doon bababa ang banal na Espiritu. Pero kapag kayo may problema, at ang buong pamilya, sisi dito, sisi doon, away dito, away doon. Kaya mayroon din bababa. Demonyo nga lang. Kaya lalong gugulo. No? Dito pinakikita sa atin kung ano yung the power of unity ng pamilya, yung power na ang buong pamilya nananalangin, lumalapit sa Diyos.
Magtitiwala ka sa Diyos. Aminin mo, Lord, hindi ko to kaya. Ang laki ng bayarin ko. Ang ating pong Ama ay mayaman. Siya po may-ari ng langit at lupa. Amen? So, kayang-kaya niya. At ang sabi nito sa verse 18, si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamayan ng Jerusalem ay nagpatirapa at sumamba kay Yahweh. Ito yung posisyon na kanilang ginawa. Nagpatirapa. Sumamba sa Panginoon. Glory to God. Nakikita nyo ba kung ano nangyayari dito? Ipinakikita sa atin ng Diyos dito kung paano tayo magtagumpay laban sa malalaking problema. 19, tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korat at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. So lakasan mo ang pagpupuri, amen? Hallelujah! Iparinig mo sa mga demonyo na yan na kahit ikaw may malaking problema, malakas ka pa rin nagpupuri sa Panginoon. Kasi ito po yung nangyayari sa atin. Kasama na ako doon noon. Na kapag may problema, ayaw magsimba, ayaw magpuri sa Diyos, ayaw manalangin, ayaw magbasa, umaalis sa Diyos na siyang tunay na nagkakampi natin at tunay na nagmamahal sa atin. Hindi ka dapat umalis. Kapag umalis ka, iyan ang inaantay ni Satanas. Alam niyo ba ibig sabihin ng word na Satanas? Sabihin niyo, kaaway. Yun. Huwag kang kakampi sa kaaway ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng Satanas ay kaaway, adversary. At yun ang gustong-gusto ng demonyo. Yung ikaw ay lumayo sa Diyos, yung hindi ka magpuri, pero kahit ikaw ay baksak sa problema, itaas mo ang iyong mga kamay. Itiklop mo ang iyong tuhod. Lumapit ka sa Panginoon. Yun po yung ginawa ni Jehoshaphat. Ano nangyari? Tignan po ninyo. No? Matapos niyang palalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan, inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daan ay umaawit. Wow, sipin nyo ha. Ang totoo pong senaryo nito, meron digmaan. Isipin nyo parang word na meron digmaan, meron problema, ang ginawa, praise the Lord. Yun ang ginawa ni Jehoshaphat. Kaya talaga minsan mapagsasabihan tayo, mga siraulo yung mga born again na yan, Laging praise the Lord ng praise the Lord. Ang tindi ng problema, wala nang makain, praise the Lord pa rin. Di ba? Pero hindi nyo alam kung paano kumikilos ang Diyos kapag ikaw ay nag-praise the Lord pa rin. Doon sa gitna ng malaki mong problema. Ang sabi nila habang sila'y umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. So sabihin niya, purihin ka Panginoon, ang pag-ibig mo ay tunay at lagi kang tapat. No? Lagi po natin yan sinasabi. Tingnan nyo verse 22. Kapag ikaw ay nag-praise the Lord, ano ang nangyari? Verse 22, ang sabi rito, nang marinig ng mga kaaway ni Satanas, ng mga demonyo, ang awitan, ang praise the Lord, ano ang nangyari? Ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila nagkagulo. Kaya dapat hindi tayo nagkakagulo kapag may problema. Dapat ang nagkakagulo sila. Yung mga kaaway natin, yung mga demonyo. Paano sila magkakagulo? Kapag ikaw ay nanalangin. Kapag ikaw ay nagpuri sa Diyos. Sa laki ng problema mo, praise the Lord pa rin. Pero sa totoo lang, ang hirap niyang sabihin. Kapag ikaw ay nasa depression. Pero ginawa ko po yan. Pero lumuluha ako. At doon ko po nakita kung paano ako niligtas ng Panginoon. At hindi mo gawin, wala namang bayad yan. Amen? May bayad ba yung pagpupuri sa Diyos? May bayad ba ang panalangin? Ay, ba't hindi mo gawin? Amen? So, may pandaraya na nangyayari. Ang dali-dali lang gawin, hindi mo pa magawa. Diba? Verse 23, ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila ang nagpatayan.
Huwag natutulala kayong lahat. Ganun ba talaga ang nangyari? Pagkatapos nilang mag-praise the Lord, tsaka mag-pray? Yes! Dahil nagpadala ang Diyos ng maraming anghel. No? At sila ginaganon-ganon lang. Magpatayan kayong dalawa. Kayong dalawa, magkakampi. Magtikpasan kayo ng ulo. Ganon ang ginawa ng Diyos. Ginulo sila. Ginulo sila. Bakit? Anong ginawa ni na Jehoshaphat? Nanalangin. Nagpuri sa Panginoon. Hallelujah! Kinilala ang Diyos ng langit at lupa na siya raw ang may lubos na kapangyarihan. At ang Diyos na makapangyarihan na hindi nakikita kumilos. Pero pag hindi nyo po ginawa ang magpuri at manalangin, kayo magpapatayan. Kayo magkakagulo. Totoo po ba nangyayari? Bakit natin nahayaan? Ipinakita na sa atin ng Diyos kung ano ang dapat natin gawin. Kaya pag may problema, anong gagawin? Oy, darling, halika rito. Halika rito, anak. Halika rito, apo. Kaysa manlupay-pay kayo sa problema, lumuhod kayo sa Diyos. Malakas kayong magpuri sa Panginoon. Amen? At pilitin yung magalak. Dahil ang sabi ng Panginoon, pag may pagsubok, ang sabi niya, magalak. Amen? Ang utos ng Diyos, parang ang hirap isipin, di ba? Parang ang hirap gawin. Kasi against your emotion, yung nararamdaman mong lungkot, hinagpis, ang dapat, sabi ng Diyos, magpuri ka pa rin. Dahil sa pagpupuri po natin, doon po nagpapadala ang Diyos ng mga anghel na tutulong sa problema mo. Amen? Pero anong ginagawa natin? Ayaw yung magalak, mas masarap ngumalngal. Mas masarap umiyak. Wala namang utos pong ganun ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, magalak ka. At ang sabi ng Pilipos 4:6, ang sabi doon, kapag daw tayo may problema, ang sabi niya, dalhin daw natin ang ating mga problema sa Kanya. Huwag daw tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip daw ay hingin daw natin sa Diyos ang lahat. Sabihin niyo, lahat ng ating kailangan sa pamamagitan daw ng panalangin na merong pasasalamat. Na ibig sabihin, kapag ikaw nanalangin, lagyan mo na ng thank you. Thank you, Lord. Bakit? Wala namang mahirap sa Diyos eh. Kaya nga sabi niya, as in, parang sa atin, yabang, dalhin niyo sa akin lahat ng problema niyo. Anong kailangan mo? At ang sabi ng Panginoon, paglapit mo sa akin, mag-thank you ka na ha. Kasi ibibigay ko yung hinihingi mo. Hallelujah! Oh! Sinasabi na sa atin ng Panginoon kung ano ang dapat. Pero sa atin, napakahirap mag-thank you. Napakahirap mag-praise the Lord. Napakahirap tumawa. Mas masarapan sumimangot. Mas masarapang magmukmuk. Wala pong utos na ganyan ng Panginoon. Amen po ba? Ito pong pinag-aaralan natin ay walang bayad. Hindi kailangan dito ang pera. Ang kailangan po rito ay yung puso mo na handa kang sumunod sa Diyos. Na nagtitiwala ka dun sa Diyos na tinatawagan mo. Malaki problema mo, 300,000. Ang sabi nito, 3 na bansa na malalaki ang biglang lumusob kay Jehoshaphat. Anong ginawa niya? Nanalangin lang. Nag-praise the Lord lang. Nag-ipon-ipon ang bawat pamilya. At diyan, kung ito'y nangyari noon, mangyayari ulit ng paulit-ulit because God is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! No? Pareho ang Diyos nila at Diyos natin. Hindi siya nagbabago. Pero tayo, walang pagbabago. Ayaw pa rin magtiwala sa Diyos. Hirap na hirap ibigay ang pagtitiwala. Napakadali lang naman ang ginagawa. Ito po nasulat para gawin nating pattern. Sabi mo, kwento lang yan eh. Hindi po. Ang Diyos na kumilos po dito, ito rin yung Diyos na tinatawagan natin ngayon. Ang Diyos po ng Israel, ang ating Diyos. Yung ba ang Diyos mo? Yung ba ang Diyos nyo? Ang Diyos ng Israel? Wala na yata akong kausap dito. Baka na-rapture na kayo. Nag-aalangan kayo, ang Diyos po natin.
ay Diyos ng Israel. Amen. Ang mga hilo. Praise God. Anong verse na tayo? Verse 24. Kita nyo, nung sila'y nanalangin, nagpuri sa Diyos, sila daw ay nagkagulo, sila ay nagpatayan. Verse 24, umakyat ang mga taga-Juda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas, lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Wow! Kasi tiningnan nila, ano kaya nangyayari? Bakit kaya isa-isang nagbabaksakan itong mga ito? Hindi nila maintindihan. Bakit kumilos po ang Diyos? Amen? Kumilos ang Diyos. Pagtingin nila, mga kaaway nila, baksak na. Big sabihin nun sa buhay natin, tapos ang problema. Hallelujah. Verse 25. At ito po yung nangyari. Dahil po sila ay nanalangin at nagpuri. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Halos hindi madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sobra, no? Sa sobrang dami ay hindi nila nakuha ang lahat. Mula noon, check, okay? Ang sabi sa verse 1 kanina, natakot ang kaaway. Pero nung sila po'y nanalangin, nagpuri sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, tingnan nyo verse 29, kung ano nangyari. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot na ngayon. Di ba, nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh, hallelujah, ni Yahweh, ang mga kaaway ng Israel. At tayo po ay mga spiritual Israelites. Tayo po ay mga apo ni Abraham. Kaya ikaw na apo ni Abraham, ito rin ang gawin mo. Ito rin ang gagawin ng Diyos sa'yo. No? Dati sila natakot, ngayon nung nakita nila kung paano kumilos ang Diyos, natakot ang mga kaaway sa paligid. Verse 30, naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. No? Ito po yung nangyari. Kaya ngayon, dahil dun sa ginawa niya, sabi ng verse 32, tulad ng kanyang amang si Asa, ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Naging kalugod-lugod ngayon si Jehoshaphat sa paningin ng Diyos. Ito po yung warning. Okay. Na kapag po kayo ay nanalangin, binigay ng Diyos, tuwan-tuwa ka. Yung iba nagiging relax na pagkatapos. Bakit? Mahal na mahal ako ni Lord eh. No? Nanangan na. No? Masyado nang naging relax. Ano ngayon ang nangyari? Verse 35. Dumating ang panahon na si Jehoshaphat ay nakipagkasundo kay Ahasias, isang masamang hari ng Israel. Ito po yung gagawin. Wake up, wake up! Daming tulog. Antok ba yung pagtuturo ko? Gusto ko pong ibigay sa inyo yung warning. No? Warning. Verse 35. Ang sabi rito, dumating ang panahon si Jehoshaphat na lugod ang Diyos sa kanya. Nanalangin, nagpuri sa Diyos, ibinigay, pinatay ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kalaban. Pero ito po yung kanyang ginawa. Maging matalino po tayo, tayong mga Kristiyano, especially diyan sa likod, makinig. Worship team, makinig. Napakahalaga po nitong bibitawan ko na ito. Nakipagkasundo si Jehoshaphat kay Ahasias, isang masamang tao, kaibigan o hari. Na kapag ikaw ay nasa victory, galit na galit sa'yo si Satanas.
Kaya ang gagawin niya sa'yo, katulad nito, no? Bibigyan ka ngayon niya ng mga kaibigan, nakala mo kaibigan. Pero masama pala. Huwag na huwag kang makikipagsosyo sa mga taong masasama. Huwag kang makikipagkaibigan sa mga taong masasama. Hindi kasi pwedeng magsama yung banal na espiritu nakatira sa'yo at yung demonyong espiritu doon sa taong masama. Dahil kaya nga masamang tao, masamang espiritu nasa kanya. Ito po yung nangyari. Kaya warning po yan, ano? Huwag tayong maglilin, huwag tayong magdedepende doon sa ating path of victory. Huwag kang maging kampante, kumbaga. No? Na pagkatapos mong gano'n, tatama rin ka na magpuri, tatama rin ka na mag-church, tatama rin ka na magsimba, di ba? Bakit? Nakalampas ka na sa problema mo eh. As in na parang hindi mo na kailangan ng Diyos. Bakit? Nakalampas ka na eh. Magaling ka na eh. Tapos na problema mo eh. Pero mali. No? Huwag kang maging kampante. Verse 36. Ano ang kanilang pinagkasunduan? Nagkaisa silang magpagawa ng mga malalaking barko sa Ezion Geber. Sa ginawang ito, sinabi ni Eliezer, anak ni Dodavahu, na taga Maresa, laban kay Josaphat. Sabi ng Panginoon, ito, no? Dahil sa pakikipag-isa mo kay Ahasias, wawasakin ni Yahweh ang lahat ng ginawa mo. At lahat ng mga barkong ipinagawa nila ay winasak ng bagyo at hindi nakaalis. Nagtagumpay doon sa malaking problema. 3 bansa, hindi siya kinaya. Pero sabi, sa isang masamang hari, baksak si Josaphat. Nakikita niyo ba ito? Hindi napansin. Nakipagsosyo sa isang masamang tao. At hindi ka sasamahan ng Diyos. At hindi ka niya papaunlarin kapag ang kasosyo mo ay masamang tao. Ano ibig sabihin dito binibigay sa atin ng Diyos? Maging matalino ka. Kapag nakita mong iyan ay holdapper, iyan ay sinungaling, iyan ay magnanakaw, abay huwag kang makipagkaibigan dyan. Madadamay ka, kapatid. Hindi dapat. Dahil ang sabi rito ng Panginoon, dahil sa pakikipag-isa mo dyan, pakikipagkaibigan, ibig sabihin. Pakikipagsosyo, ibig sabihin yan. Sabi ng Diyos, wawasakin ko yan. Lahat ng kinita mo dyan, walang mangyayari. At ang ginamit ng Diyos, bagyo. Meaning, natural disaster. Ganyan po kumilos ang Diyos. Natural disaster. Tingnan yung nangyari sa Tacloban. Tinakloban ng baha. Pangit yung word na Tacloban, nagmanifest sa kanila yung kanilang pangalan. Tinakloban. Ng barko, pumunta yung barko. Tinakloban sila. No? Kaya yung mga pangalan, wag niyo pong tatawagin mga anak niyo loko-loko. Yun, nagmamanifest po yun. Saan yung anak? Loko-loko yan, paglaki. No? So, dapat maging matalino po tayo. Amen? So, makikita po ninyo, bakit nangyari po sa bansang Israel na sila po ay nagtagumpay? Dahil po, nung dumating po yung problema, hindi po sila umatras. Meron ba kayong di napupuna rito? Hindi po sila umatras, hindi sila lumayo para iwasan ng problema. Hindi sila nagtago. Anong ginawa nila? Hindi rin sila kumuha ng tabak para lalabang sila. Hindi. Anong ginawa nilang armas? Lumuhod. Yun ang unang-una nilang ginawa. Praise the Lord agad. Glory to God agad ang kanilang ginawa. Sa Diyos agad sila lumapit dahil alam nila ang Diyos, laging handa kapag tayo tumawag sa Kanya. So pag ikaw ay tumakbo, ikaw ay duwag. Nakakalimutan mong ang Diyos nakatira sa iyo. Ang sabi ng Diyos, kapag tinanggap natin siya, meron tayong espiritu ng katapangan. Hindi daw espiritu ng kaduwagan ang ating tinanggap, kundi espiritu ng katapangan, pag-ibig, at matinong pag-iisip. Yan po yung ating tinanggap. Amen? So matino ba ang ating mga isip? Amen. So palakpakan natin ang Panginoon.
Dahil ang sabi ng Zechariah 4:6, ang tagumpay daw, no? Ang tagumpay ay di daw nakakamit sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan. Nakatulad ng 3 bansang malalakas na yon. Nakukuha daw to sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto niyo ba ipagtanggol kayo ni Yahweh? Manalangin ka. May problema naman tayong lahat eh. Binigay na sa atin ang solusyon. Lord, still I praise you. I honor you, Lord. I know you are a powerful God. And I give you thanks, O Lord. Dahil alam ko, kitang-kita mo may problema ako ngayon. Pero, Panginoon, sabi mo magalak pag may problema. Ganito po kayo manalangin. Kailangan sasabihin niyo po yung Word of God. Sabi mo, Panginoon, magalak kami kapag mayroong problema. Kaya ngayon, Panginoon, magagalak ako. Na? Magpatugtog ka, sumayaw ka ng sumayaw. Magpuri ka na magpuri sa Diyos. No? Diba? And declare that God is your provider. Ang Diyos ang tutustos sa lahat ng pangangailangan ko. Ang Diyos Ama natin. No? So, kailangan makita niyo po yung pangalan ng ating Ama. Siya po'y Diyos din. Kaya wala pong bagay na mahirap sa Kanya. Amen? So, ngayon, yung mga nasa suffering, bumalik po kayo sa number 1, praise, prayer. Tapos, pag nagsasuffer ka uli, balik ka uli sa praise. Pray ulit. Tapos, may suffering ka na naman, balik ka ulit, praise ka ulit. And then, pray. Kasi bakit po hindi nawawala ang suffering? Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, 2 Timothy 3:12, na tayo daw mga Kristiyano, kakambal. Sabi mo, kakambal. Tama-tama, may kambal dito. Kita niyo yung dalawa, di ba, magkamukha? So, ang sabi, tayo mga Kristiyano, ang kakambal daw natin ay pag-uusig. Problema. So, ngayon, ang kakambal natin, kamukha natin, problema. Bakit kaya ganun kaya? Alam niyo ba kung bakit? Kasi gusto laging ipakita ng Diyos kung gaano siya ka-powerful kapag may problema ka. Sa pagsubok, lagi nagpapakilala ang Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya you need to praise the Lord and pray to God kapag mayroong suffering. Kaya yung suffering, huwag niyo pong takbuhan. No? Ang dapat sa suffering, lumuhod ka. Itaas mo ang kamay mo. Yan po yung dapat nating gawin. At tumawag ka ng mga alam mong mayroong mga pananalig at anak ng Diyos, kapit-kapit kamay kayo. Unity po para bumaba po ang presensya ng Diyos. Amen mo ba? Praise the Lord. Sa palakpakan po natin ang Panginoon. So, warning po yan sa mga maaalab. Ano? Baka kung mo maalab ka, akala mo, kaya sabi ng Panginoon, huwag mong isipin na lagi kang matatag, na lagi kang nakatayo. No? Katulad ni Jehoshaphat, napadalahan ng kaibigan, akala niya kaibigan, masama pala. Kaya ayun, hindi po nalugod ang Diyos. Amen? Ayaw ng Diyos makikipagkaibigan tayo sa masasama. Bakit kaya? Alam nyo ba? Bad company corrupts good character. Nakasisira daw po ng pag-uugali ang mga masasamang kaibigan. Bad influence na kaibigan. It corrupts your character. So palakpakan po natin ang Panginoon.